So since tapos na tayong mag-casting ng votes natin, so dito muna tayo, no. So sa totoo lang, maniwala kayo sa hindi, napaka-satisfying kanina sa aking nararamdaman. Alam mo yung yung pag-shade ko sa pangalan ni Tatay Digong for mayor. Like yung shade ko siya, hindi yung typical na, ay ibig sabihin paano ba? Basta yung yung feeling na gigil, oo, like yun, deserve mo yan, i-shade kita, parang ganun. Kasi nga sa dami niyang ginawa, sa dami niyang ginawang sakripisyo sa bayan, sa bansa natin, sa kanyang mga mamamayan, no? Lalo sa mga law-abiding citizens, talaga na pinotektahan niya tayo from mga masasamang elemento sa pamamagitan ng ng kanyang pagdeklara ng kanyang war on drugs. So isa talaga tayo dun sa milyon-milyong na ikinabang, no, sa kanyang polisiya na yon, na sa iba ay ginagamit nila yon para madiin, no, yung ating butihing Pangulo. Pero para sa atin, di ba, mga Duterte supporter, talaga masasabi natin isa yon sa pinakadabis na programa at kanyang proyekto sa kanyang kapanahonan as Pangulo. So nung sinit ko kanina yung yung pangalan niya, Rolly Duterte, parang alam mo yon, yung may emosyon na basta sarap sa feeling, no, sarap sa pakiramdam na nasasabi ko na yan, deserve mo to. Kung pwede lang i-times 100 to 1,000, no, yung pag-shade, kasi hindi pwede kasi ma-overvote. So ginawa ko doon is yun lang, deserve, no, deserve mo Tatay Digong na iboto for mayor, no? Kasi ang Davao City, naman talaga ito, hindi naman talaga ito magiging ganito kaganda, world class, kung hindi dahil sa iyong ginawang tawag nito, ginawang mga advokasya, mga pinapatupad na batas, mga ordinances, no? So hindi ito magiging ganito kaganda ang syudad natin. So maraming thank you ho sa inyo. BP Sara, isa din yan, no, lodi ko yan. Tatay Digong, salute, respect. Pag sinabi ni Tatay Digong na wag talagang gagawin at masisira ang buhay mo, diba? Ang galing. So yan, Tatay Digong, ha. Sampung Duterte, no, pinoto ko yung Duterte. Tapos syempre para patas kayo ni BP Sara, yung inyong additional na dalawa para sa 12, parang bubuo ng ng 12. So di ba, Duterte, tapos kay BP Sara, Camille Villar and Amy Marcos. Sayo naman ay Kirobin and Hunasan. So ang ginawa ko, hati. So nagpick ako ng isang endorso ni BP Sara, na yun na nga si Amy Marcos, tapos isa naman kay Tatay Digong, si Hunasan. So ibig sabihin, inikis ko muna si Camille Villar and at the same time si Kirobin. So para siyempre patas yung mag-ama, no, tagi-isa sila sa additional sa kailang Duterte. And of course PPP party list, no. And ano pa, ayun, HTL, no, hugpong ng taong lungsod. Oh, yun. So HTL. So I mean, meron pala ako isang binoto, yung hugpong ng pagbabago. Okay lang ba yun? Sorry hindi ko kasi nakita yung isa. So sino yun? Basta may isa doon na aking naiboto na hugpong ng pagbabago. So congratulations sa ating mga taga Davao, and of course sa ating mga Pilipino, no, in advance pag manalo ang 10 Duterte na. Sana nga lalabas, no, lulusot. Tapos kung pa additional dyan, dagdag, no, si Gringo Hunasan and si Senator Amy Marcos. And of course sa representative sa Davao City, congratulations in advance kay Kong Pulong Duterte. At pasok na, sure win na ho kayo, no, dito sa ating distrito, District 1 or first Congressional District sa Davao City. So ganun talaga sa mga Nograles naman, iba tayong magagawa, no. Okay naman, wala naman problema yung yung inyong mga advokasya, no. Okay din naman for good sa Davao City, pero Davao City already the best, or we already have the best in Davao City. So we don't have change. Improvements lang, no? At kayang gampanan niya ni Tatay Digong, kayang i-improve ni Tatay Digong, at kayang i-improve ni Vice Mayor Basti Duterte, and of course sa tulong din ni representative natin ni Paulo Duterte, di ba? So nakakatuwa lang, no, happy. I feel glad, I feel honored and privileged, no. Privileged, di ba? Basta honor, I feel honored and happy ako na
nakapag-cast na ako ng votes. Nakapaglagay na ako ng ng aking puwersa, no. So people power votes, 'di ba? So nakakatuwa lang. So dito pa rin tayo sa labas ng bahay ni Tatay Digong. So kung ang tanong kailan kaya kami dito, kailan namin tatantanan ang labas ng bahay ni Tatay Digong, siguro kapag nakulong na si nakulong si General Torre, sila Remulla, Crispin Remulla, si John Vic Remulla, si General Marbil, si PNP Chief Marbil, no? Tsaka sino pa? Kasama ba dyan si Abalos? Binhor Abalos. So yung mga yon, si Fajardo, no? Kulong dapat yung mga yan. So nang sa ganun ay wala nang banta sa pangkaligtasan, no, ng mga Duterte family. Kasi grabe sila, no, kung makapandampot ng tao. Akala mo talaga ay wala nang batas sa Pilipinas na sinusunod. Kumbaga batas na nila ang sa nila yung sinusunod. Parang gano'n, no? Kahit bawal, yung ginagawang bawal, kahit illegal, nagiging legal. Nakatakot siya kasi Tatay Digong na yan, ex-president, the best president ever, and our living hero. Pero pinakidnap pa, di ba? So what more ang mga ordinaryong Pilipino, kawawa, di ba? Kaya kailan tayo dito hanggang kailan tayo dito na mamasid sa labas ng mga bahay ng mga Duterte. So tsaka na siguro kapag makauwi na si Tatay Digong, kapag makapag-assume na ng office si Tatay Digong as mayor, si Kong Punong naman as representative, same with Mayor Basti as vice mayor, di ba? So yan po yung mga moment siguro po pagkakataon na tayo aalis sa lugar, or tayo medyo itong mga volunteer natin lalo dito yung 24/7, no, full time. Ako kasi hindi naman ako full time, like abang-abang ako ng update kung kunyari gaya ng sabi ni Sir Paulino na nakatakot kasi or nakakaba kasi may balitang lulusob sila dito, di ba? So ang ginawa natin agad-agad tayo pupunta dito para dagdag kahit paano sa crowd kasi konti lang sila that time. Ganoon, no? Sa Tepano, meron tayong mga subscribers, makakapag live ulit, no? At nang maipakita sa mga tao at ipanawagan sana na pumunta na rin dito. Yun. So congratulations Attorney Jamie Bondok, kay Sir Senator Bongo, Attorney Raul Lambino, Doc Mata, no? Congratulations. Attorney Vic, muntik kitang makalimutan pero buti na lang binilang ko ulit. Sabi ko 11 lang, kulang pa ng isa. So hindi ko nahanap yung Vic Rodriguez. Kasi ang ginawa ko ng basihan ay ang tawag nito yung PDP, no. So Marcolita, syempre Marcolita, kahit hindi siya PDP, no, hindi siya mahirap hanapin. So muntik kong makaligtaan si Attorney Vic Rodriguez. Isa yan sa pinakamagaling. So congratulations sa yung 10. Kahit dun sa mga katabi ko, hindi naman maiwasan natin na hindi makita yung mga shaded ballots, no, ng mga nakasunod sa atin at ating sinundan. Talagang Duterte talaga sila, no. Kahit Attorney Lambino, si JV Hinlo, talagang yan sila ay nakashade talaga. Ang galing, nakatuwa. So yun lang, no. Maraming thank you sa mga nanonood dyan. Basta happy tayo mga Duterte supporter, Davao /Filipino sa buong mundo. Dahil sa wakas ay nakapag na tayo, nakapag ng ating boto. Yan. So mabuhay ang Pilipinas. God save the Philippines from mga crooks, mga buaya, magnanakaw ng mga representative, mga congressman, governor, mayor at senators. Thank you for watching. Yun lang, So thank you. Basta congrats sa atin lahat.